Nakita ko 'to sa isang mall, natuwa ako kasi meron palang ganitong concept ng bake shop dito sa atin. Nakakatuwa kasi nakita ko 'to sa Japan tapos ginaya ko siya, na-i-demo ko na 'tong ganitong breads sa Fufex yata, Kaya gusto ko siyang gawin ngayon pero ibahin natin ng konti. Lagyan natin yan ng creamy filling na may strawberry, lagay natin yan sa napakalambot na brioche dough. Basta masarap 'to kaya tara, bake na natin. So dito, meron ako ditong 120 grams ng very cold water, ice cold water, 120 grams ng milk, 60 grams ng egg yolks, 100 grams ng sugar, hinalo ko yan. Then nag-add ako ng 500 grams ng all-purpose cream, 10 grams ng yeast, 20 grams ng powdered milk, then ilalagay natin yan sa mixer. Nag-i-start ako mag-time kapag nabuo na siyang dough. So, para makita nyo kung gaano katagal tayong nag-mix, ay tatimeran natin yan. So, after 8 minutes ng mixing, ayan, ilalagay na natin yung 120 grams natin ng butter. Yung speed settings ko sa mixer ko ay nasa 6 lang para naman hindi siya tumumba-tumba. Then, titigilan nyo ang pagmimix kapag naabot nyo na yung ganitong stage ng dough. Super smooth na ng dough and nai-stretch nyo na siya ng ganyan. Tumagal yung pagmimix natin ng 20 minutes. 20 minutes lang yan, hindi ko lang kagad napatay yung timer. Ibibilog natin yan, then i-rest natin yung dough for 40 minutes to 1 hour. After 40 minutes, ayan, ipoportion na natin yan, then bibilugin natin. Pwede naman kayong gumamit ng ibang size ng loaf pan. Yung nabili ko medyo malaki pa, so ang size nun is 8 cm, pagka by inches naman 3.5. Pero kung gagawin nyo to and bibili kayo ng bagong loaf pan, ang suggested kong size ay 3 inches para sakto lang na pang 1 person. So pagkabilog natin yan, nirest natin yung dough for 10 to 15 minutes. After nyan, ganito yung ginagawa ko para matibay yung forma ng loaf natin. So, fina-flatten ko yan, tinatanggal ko lahat ng air, then i-roll natin yan ng mahigpit na ganyan. Tatakluban ulit natin pagkatapos, then i-rest natin siya ulit for 10 to 15 minutes. Then, i-roll ulit natin to para tayong gumagawa ng hopya. Pero ito kasi, pagka binuksan mo yung loaf, makikita mo talaga yung ikot ng crumbs niya maganda. Nakalimutan ko palang sabihin na yung dough natin ay may 110 grams each. Kasi ang bala ko ay hindi ko siya tatakloban yung loaf pan, papabayaan ko siyang umumbok. Pag tatakloban nyo yung loaf pan, ang size lang ng dough nyo is 100 grams. Malaki umalsa tong dough na to, kaya yun yung size ng dough natin. So, papaalsahin natin to hanggang sa halos 1 inch na lang yung natitirang space sa ibabaw. So, tatakloban natin yan. Then, doon na tayo sa paggawa ng filling. So, masarap tong filling na to. Lalo na't gagamitan nyo ng Van Houten Professional White Chocolate Compound. Oo, totoo to. And mahilig ako sa mga custard base na filling. Ay ako nung plain whipping cream lang, mauma yun kainin, lalo na kapag ginamit mong pang filling. So gagawa tayo ng custard, madali lang to. So nakita nyo kanina, naglagay ako dyan ng konting milk. Dinilute natin dyan yung 50 grams ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, 1/4 cup ng cornstarch. Hahaluin natin yon, then ilalagay na natin yung rest ng milk. 375 grams full cream milk yung ginamit ko. Bubuksan ko na yung apoy, then dire-diretso lang yung halo hanggang sa lumapot. Add tayo ng butter and yung chinap natin kaninang Van Houten Professional White Chocolate Compound, 150 grams. So dahil mainit pa yung mixture natin, matutunaw na ng kusay yung ating white chocolate kapag hinalo. I-rest natin to sa chiller para mag-set. Alam niyo, ang ganda ng Van Houten Professional Chocolate Compound kapag gagamitin sa ganache, sa mga ganitong filling, kahit sa buttercream, ay naku, lalong magiging stable. So, ayan, nakikita niyo yung ating mga loaf ay 1 inch na halos na lang yung natitira. So, isasalang natin yan sa preheated oven, 160 degrees Celsius for 22 to 25 minutes. Napaka-cute umalsa. Basta cute nakita ko sa kanya. So, ayan. Tinataktak natin yan para mas madali siyang ma-release dun sa loaf pan. So, hindi na natin to kailangan palamigin. Meron ako ditong syrup na ginagamit. Maganda to para mas maging shiny yung breads and mas magkaroon siya ng, alam mo yung bite. Yung mixture na to ay madali lang gawin. So, 100 grams ng sugar, 100 grams ng water, and 40 grams ng corn syrup. Papabayaan mo lang yung mag-boil.
then patayin mo na kagad. Hindi mo siya kailangang palaputin. Kung gusto mo mag-add ng juice ng lemon, pwede. Kung gusto mong mag-add ng maple syrup para merong parang French toast ang atake, pwedeng pwede. So nakita nyo naman, pinahid ko lang yun sa bread. Then isasalang natin to ulit sa oven, 150 degrees Celsius for 5 minutes para medyo lumutong-lutong yung crust natin. Hindi rin siya mas madaling mayupit. So ayan, papalamigin na natin to, and this time gagawin na natin yung ating filling. Nag-whip ako dito ng 250 grams ng whipping cream. Non-dairy yung ginamit ko, pero mas masarap to kung dairy whipping cream yung gagamitin nyo. Then yung nag-set na nating custard, minix ko din yon until maging smooth, and then i-combine na natin silang dalawa. Ang ganda. And itong frosting na to, dahil naglagay tayo ng white chocolate, ang ganda rin itong ipang frost sa mga cake. Pag nakita nyo yung strawberry shortcake kong recipe, ito din yung gamit kong frosting doon. And sa mga cream cakes ko, ito din. So try nyo para mas iba naman yung lasa nung ginagawa nyong cakes compare sa iba. Nakakasyala siya ng lasa. So, try nyo na talaga. Must try. So, ayan. Meron ako dong strawberry jam. Nilagyan ko lang to 1 cup. Pero remember, hindi matamis tong ating custard. Remember, 50 grams lang yung nilagay nating sugar. Kaya nakapaglagay pa ako dyan ng strawberry jam. Hindi yan matamis. Then, naglagay din ako dyan ng mga fresh strawberries para masyala. Ay nako, kapag kakakainin nyo, wag nyong tipidin. Kung nakikita nyo yung mga bakery vlogs dito sa Japan, punong-puno talaga ng cream yung loob ng brioche loaf nila. Kaya pinuno ko din. And then, syempre, para may arte, naglagay din tayo sa ibabaw ng fresh strawberries, nuts, konti lang para may crunch. And then, meron ako dito ding molded na Van Houten Professional na dark compound naman. Tingnan niyo yung bread natin, super lambot, super sarap, kaya i-try nyo na. Kaya ayun ang mga kalutong tinapay, sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!